Sangit ko na. Kibirag yun. Bira. Mga kabayansil, niya na putas balay ron. Ayong adlaw diha ninyo. Di agos balay ron kay mag-ayaw ko aring sakyanan, wa mi kabiyahe, wa mi kaadturon og kuan kining kabangkalan. Wa po mi kaadtos panyabunan ni Aramis balay kay naguba ag truck. Mag-ayaw sa kus truck mga kabayansil, akong ipakita ninyo og unsay guba sa truck ato sang tangtangon ning transmission. Wala na ko ga-vlog sa ako ang mga pang-alaga nga baka kasi mayroong request na parang nagsawa na yung mga tao ba nga lagi nilang nanonood ng mga pang-alaga, paano bilhin, paano ibenta. So sa bakong gusto kong mag-vlog ng mga pang-alaga na pwede pangkatay. Yung sinabi, yung request sa aking subscriber nga si Pandamak, sabi niya para raw hindi na yung mga tao hindi na magsawa ay mag-vlog ako ng ibang mga hayop. So hindi ako na-vlog sa bakong kasi alam naman niyo sa bakong kahit madaling araw or tanghali ay mayroong nag-video kay, di pwedeng mag-vlog tayo doon kasi mayroong nag-video kay, baka makapiright tayo. Mayroon akong dalawang vlog na hindi ko na post sa YouTube, pero i-post ko yan. Last na yung aking vlog nga pang-alaga, yung i-post kong dalawang vlog ko doon sa Panyabunan Baraw o sa Bloke at sa Bakong. So sa sunod, panibagong vlog, panibagong araw na naman tayo. So ngayon, ayusin ko muna yung sasakyan kasi nasira. Galing kami ng Bakong nung nakaraang Lunes, doon lang sa Tanhay. Hindi na makambyo ang kambyada. So, tingnan natin ngayon kung ano ba ang nasira. I-arya natin yung transmission at panoorin hanggang dulo. Kung gusto naman ninyong manood ng aking mga vlog na pang-alaga at pangkatay, ay doon lang kamo sa aking previous vlog manonood. At sa sunod na makapunta tayo sa stockyard, ay iba na ang ating vlog. Tungkol na sa mga hayop na pwedeng alagaan, pwede namang pangkatay. Ano ba kaya ang mga hayop na yan? Abangan ninyo sa sunod kong pagpunta sa stockyard. So ngayon, ayusin muna natin yung truck, sinasira. I-arya namin yung transmission. Tingnan natin kung ano ba ang nasira kasi hindi pumasok yung kambyada. So, panoorin niyo. So ngayon, meron ako tikli dito. Hindi natin maariya yung transmission kapag hindi natin gamitan ng tikli kasi mabigat yung transmission. Tingnan natin doon sa muna ha. Tingnan muna natin, So natangtang ko na yung propeller, propeller. At yung mga ang ibang tanggalin natin dito ay itong transmission, Yan, kita niyo yung transmission. I-arya ko yan, gamitan ko ng tikli. So natanggal na namin yung mga bolt at yung mga nut para i-arya na natin. So ngayon, tingnan natin kung ano ba talaga ang sira ng sasakyan. Kasi hindi makambyo ang kambyada. So, kumuha ko ng tikli muna. Dito natin i-plaster yung tikli dyan. Dyan natin i-plaster. Plaster ko muna yung tikli. Kumuha muna tayo ng lubid. Para ma-plaster yung tikli dyan sa taas.
tingnan ninyo. Dito natin i-plaster yung yung tikli. Kailangan magkumuha tayo ng lubid para dito ilagay ang tikli. Ganito ang pagtanggal ng transmission mga kabayansil. Para tingnan natin sa loob ng transmission sa may bill housing, dan sa may bill housing kung ano ba ang nasira. Okay man lang ang kanyang mga bearing sa transmission, pero ang kanyang kambyada hindi ma-transger yung kanyang kambyada ba. So kung kumuha pa tayo ng mekaniko ay baka malaki pa ang gastos. So kabalo ko nga ang pag kumuha ng mekaniko mga 3,000 or 2,500 pag-area lang ng transmission, pero ako lang ang gumawa kasi di naman tayo nagmamarunong, pero mayroon akong alam talaga, pero hindi ko pagmayabang sa inyo. Gusto ko lang sa mga driver dyan, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung aking natutunan tulad ng mag-buy and sell tayo ba. So ibig sabihin, kahit saan tayo pumunta, pwede tayong mabuhay ng so ito ganito. Kailangan i-safety natin yung tikli dito. Yung di kasi kapag baka maipit tayo sa transmission. Maipit. Paano ba to? Safety natin yung lubid para matanggal yung transmission. So hindi ako naka-vlog ng mga bakang pangalaga kasi pabalik-balik na lang. Mag-vlog naman tayo ng ibang vlog tulad ng request sa aking subscriber na si Pandamak na sabi raw niya na mag-vlog ka ng ibang pwedeng pangalaga, hayop na pwede pangalaga, pwede pangkatay. So, yan ang sinabi ko sa inyo. Ulitin ko na hindi ko naka-vlog sa bakong kasi mayroong nag-video kay doon. Alam naman ninyo kapag mayroong nag-video kay baka ma-copyright tayo. Sa sunod na makapunta kami sa stockyard ay mag-vlog ako ng sabi ni Pandamak na pwedeng alagaan, hayop na pwedeng alagaan, pwede ring pangkatay. Ano ba kaya? So abangan niyo sa aking mga sunod na vlog. Si mag-vlog naman tayo ng ibang content. Pero ngayon, ang content natin ay yung ayusin muna natin yung sasakyan para makapunta tayo sa stockyard. Kasi kung di natin ayusin, baka mahirap kasi yung pumunta ng stockyard at wala tayong sasakyan kasi yung gamit natin katulad ng ating mga butane. Tulad ng aking asawa, pumunta ng stockyard tapos wala tayong dalang truck. So, parang makuan tayo. Parang siya tayo sa may-ari ng truck. So mabuti yung dala tayo ng truck para
Kapag gusto ta kung anong gagawin natin. So ito oh, kita ninyo oh. Sifting na oh. Lubid. Yung dolo sa tikli, lagay natin doon sa may sa yung hook ba, hook. Lagay natin doon sa may transmission oh. Oh, yan. Pakabaan natin yung kasi parang hindi parang makakuan dyan. Ibig sabihin ay safety na yan. So pumunta tayo dito sa may kuano. Dito tayo. Kailangan dito natin yan. Si dira. Logi jud, logi. Log jud. Logi jud silo ako. Paspasigon. Paspasi ba? Maka. Sangit mo na. Sige, dirag yun. Dirag. Dirag yun, paspasigon. Dito natin ilagay yung tikli ba. Tapay, tulong na ko ring pikas ng kuhan. Na. So dito oh. Si, logi sa kamay. Sige. Logi ba? Logi ko gamay ng tikli. Kung kini maabot. Balik ko na ko isa. Sala man ko no. Ugok na. Ha? Ugok na. Kana? Sige pa jud. Na. Yahon. Debra. Mahubok ako. Siguro nating kuan to. Dito natin ilagay kasi ilain natin papunta doon. Sapa. Para makuha yung transmission. So abangan niyo ngayon kung ano ba talaga ang sira nito. So tanggalin ko muna yung bolt na dalawa doon sa babaw, sa may taas at sa dito sa may transmission sa kanyang transmission support. So mayroon man yung transmission support dito oh. Tanggalin ko muna yung bolt na dalawa oh. Kita niyo bolt na dalawa oh. Ito. Kita niyo dalawa. Tanggalin ko muna tapos i-arya natin yung transmission. Kita niyo yan oh. May dalawang bolt oh, ito. Ito, dalawa. Tanggalin natin para ma-arya yung transmission at mayroong 4 sa itaas dito oh. Kita niyo dito. Dito, dalawa at sa kabila naman. Tanggalin mo natin para ma-arya natin yung transmission kasi wala nang tinanggal natin yung bolt oh. Kita niyo wala nang mga bolt. Kailangan lagyan natin ng jack dito sa may bill housing niya, yung dito sa dulo ng transmission dito. Lagyan natin ng jack para hindi ma-down kasi ang pugong sa kanyang makina ay ang kanya na lang engine support. Diyan oh. So dito kailangan may support tayong jack. Kita niyo yung jack. So abangan natin kasi tanggalin ko muna. Ipakita ko sa inyo ano ba ang sira. Tanggalin yung dalawa dito. Kita niyo ito oh. Dalawang bolt oh. Kita niyo. Huwag niyo tanggalin ito kapag wala pang tin block kasi baka
ipit tayo doon sa baba. Ito, tanggalin muna natin itong, kasi mayroon ng chain block, nakapugong sa kanya, oh. So, ibig sabihin ay, bago natin tanggalin, yung dalawang bolt ay lagyan muna natin ng chain block diyan sa kanyang ano. Okay. Kahit man. So, yan. Natin, tanggalin muna natin yung dalawang bolt kasi mayroon ng chain block na nakasalalay sa kanya. Tigas man. Tigas kasi. Kapag matigas yung bolt, lagyan natin ng WD-40. Isa good. Lagyan natin ng WD-40. Hindi matigas. Ito, WD-40, oh. So, hindi naman ko endorser nitong WD-40, pero ito ang ginamit ko talaga. Lagyan muna natin kasi matigas. Kabila. Oh, yan. Tayo natin ng mga 10 minutes para yung lumambot yung bolt at maka-absorb yung WD-40 sa kanyang mga Bisaya, taya, bitaw. Sa Tagalog, ano ba yun? Mga kalawang. So, abangan mo natin kay tanggalin ko pa to. So, lagyan natin ulit ng WD-40 para parang lumambot talaga. Tingnan natin kung ano ba kabisa tong WD-40. Tingnan natin kung malambot na ba. Tingnan natin kung ano ba talaga kabisa. Ano ba talaga kabisa ang W40? Tingnan natin, be. Oo. Lumambot na, oh. Lumambot na talaga. Oh. Lumambot na. Yung bolt na tinatanggal natin. Nilagyan ko ng W40. Ganyan kabisa ang W40. Kung gusto ninyong gamitin, ay bumili lang kayo sa may mga mabili natin yung W40 sa mga auto parts. Andyan. Kahit auto parts ng mga motor. Oh. So, ganyan kabisa ang W40. Matagal ko lang ginagamit yan. Bago pa lang akong driver ay alam ko na kung ano talaga ang panglambot. Mayroon namang mura-mura yung isa, hindi ko alam yung brand. Pero W40 talaga ang nasanayan ko. So, abangan natin ngayon kasi tanggalin tanggalin ko na to yung transmission. Kasi malambot na yung mga bolto, malapit na matanggal. Abangan natin. Oh.
So, ganito pag-area, oh. Tingnan ninyo. Isa. Ay, sa hangin pa rin. Selector. Okay. Hugtig sa kamay, hugtig kamay. Lasangit. Okay. Hugtig kamay. Oh, kana. Sige, Arya. Pa-down. Oh. Sige, Arya, yun. Arya, paspasi. Paspasi, Jod. Paspasi. Paspasi din. Di paspasi, Jod. Di paspasi. Ay, ihulong pating laylaya. Oh, tara. Guti kamay. Kah, goba Jod. Diba ko rin eh. Bubukan. Logi ketong. Goba hasta release biri hasta kuan hasta iyang pressure plate. Nakapegas ko tira. Hasta iyang clutch pressure. Nagada ikambiada nimo ba? Kuasa. Para madali lang hilain papunta dito. Steel plate yan, oh. Tingnan natin kung anong nasira nito. Pressure plate ang clutch pressure ang sira. Clutch pressure ang sira talaga. Wala. Oh, sira na. Sira. Clutch pressure. Pati bearing, release bearing. Itag traponin ba? Release bearing at clutch pressure ang nasira. Hilain natin dito. Tingnan niyo ang kanyang release bearing, oh, sira. Oh. Matigas. Matigas na, oh. Tingnan niyo, oh. Di na ang kanyang yung kanyang release bearing ay hindi na tumiyog, oh. Na-stuck up yung kanyang release bearing. Kasi yan ang dahilan. Basta kung magkarwas tayo ay matamaan yung release bearing sa tubig. Hindi pwedeng patamaan natin kasi yun, oh. Kinalawang na. Tanggalin natin muna. Ito. Di na tumiyog, oh. Kuan? Ano ba yun? Kalawang na. So, palitan natin to. Sira na, oh. Nalawang na. Palitan natin. At pati yung fork niya, tingnan natin kung hindi ba nasira. Ito ang fork niya, oh. Ganyan siya, oh. Yan ang release bearing. So po, ibig sabihin ay kinalawang na. Kailangan palitan. At napiktahan yung ating clutch pressure. Tanggalin muna natin yung clutch pressure. Wala. Pangag na ang yung clutch pressure. So pa ibig sabihin ay palitan natin ng clutch pressure. Wala nang ngipin, oh. Kasi itong clutch pressure na ito ay kuwanto?
ano ba, kuan to? Diaphragm type ang clutch pressure niya. Ang finger niya, oh. Kulang na ng finger, 2 at 3. Isa, 2, 3. Iba rin sa Isuzu kasi ang Isuzu ay 4 na clutch finger lang. Pero ito, diaphragm type to na clutch finger. So, tanggalin na muna natin to para palitan sa tuog ko. Ano yung tabi? Tanggalin muna natin para palitan yung clutch finger. Yung ano to ng clutch pressure. Kailangan palitan kasi nasira. Kasi napiktahan. Yung ating release bearing ay kinalawang na. Hindi na tumiyog. Abangan mamaya. Bearing, tanggal ko na yung clutch pressure, sira. Kailangan bilhin natin yun. Kasi yung kanyang finger, mayroong tatlong na tanggal. So ibig sabihin ay sira ang clutch pressure. Tapos yung kanyang release bearing. Release bearing. Kanina kinalawang na. Mayroon pang kalawang nakita ninyo, na may Tapos ang kanyang lining okay lang, may hanggang kaunti pero pwede ra. Kasi hindi naman to slide. So ang palitan natin ay yung clutch pressure at release bearing. Abangan ninyo kasi bumili pa ako ng release bearing at clutch pressure. Abangan nyo mamaya. So dito na muna tayo. A few moments later. Ito ang dahilan mga kabansil na nasira yung release bearing kasi yung kanyang tinanggal namin yung kanyang bell housing, ang tinatawag na dulo sa may transmission. Ang dahilan na nasira na kasi may bushing to, iba kasi yung canter nga 4D31 may bushing, ito. Kapag ilagay natin dyan ay yung release bearing, ito, di na bumalik yung yung release bearing. Lagi na lang nakatapak sa clutch pressure sa kanyang finger. So ito ang dahilan. Kita niyo, ganyan ang kanyang trabaho, So ang ibig sabihin, di na bumalik. Lagi lang nakatapak doon sa kanyang clutch pressure. So tinanggal, kita niyo na ang kanyang bushing nadala, nadala talaga. Kasi bukas dalhin ko to ng machine shop kasi pagawaan ko ulit ng bushing. Katulad nito, kita niyo ito, bushing to, may bushing. So kung ang release bearing ganyan, madala na siya, So ibig sabihin, imbis bumalik siya doon sa hindi na bumalik ang kanyang bushing, ay hindi na bumalik doon sa kanyang doon sa dulo. Ibig sabihin, no? So ibig bukas dalhin ko ng machine shop at palitan natin ng bushing. Tapos ang kanyang dito sa loob ng bushing ay lagyan natin ng thread. Para dito, lagyan naman ng thread dito. Tapos, ito, lagyan ng thread dito. Lagyan para pag malagay na natin yung bushing, ay hindi na siya matanggal. Ganito, tanggal siya kasi sira na. So, ibig sabihin, kung mayroon ng thread dito,
nga kahit maliit lang dito. Tapos dito may thread dito. Tapos ganyan lang, hindi na siya ano, halo-halo. Oo. Yan ang dahilan. Kasi yung release bearing, ganyan di na bumalik Parang di na bumalik Halos di na bumalik. So lagi siya nakatapak sa kahit i-area natin ang clutch pedal, laging nakatapak to sa clutch pressure finger. Yung sa finger, yan ang dahilan na nasira yung release bearing at clutch finger. Kasi kung cambio natin ang kambyada, ganyan, area yan. Pag cambio natin ganito, so hindi na bumalik kasi matigas na sumama pa yung sumama pa kita ninyo sumama pa So bukas pumunta ako ng San Carlos, machine shop natin to. Palitan ng busing, tapos lagyan ng tray dito sa loob, yung lagyan naman dito, lagyan ng tray dito para hindi na siya matanggal. I-trade na lang at tuyugin na lang para ano ba siya ba? Hugot siya. Kung lagyan na ng thread, hindi na matanggal. So, to be continue tayo bukas kasi nag-order na ako ng surplus, kaning yung clutch pressure na brand new, yung Japan na clutch pressure nag-order ko. At yung kanyang release bearing, so 1.5 ang release bearing, 7,500 ang clutch pressure. Kita niyo release bearing sira na kasi nakuha na dito na nalinis na ba? Anong tawag sa Tagalog yun? Bitaw? Natamaan ng sira na. So ibig sabihin, palit tayo ng release bearing at clutch pressure kaya nasira. Tapos gawa natin ng tray doon sa may machine shop para di na matanggal-tanggal to. Tanggal-tanggal. Di matutanggal-tanggal kasi kung ito ganyan ganyan nya, tapos tingnan niyo tanggal tanggal. Natanggal. Pero bukas, gawan ko ng thread para hindi na matanggal. Sana mayroon kayong natutunan sa aking vlog, mga kabayansil. Wala na tayong vlog na mamili ng baka. Hindi ako na mag-vlog ng bumili ako ng pang-alaga na katulad ng mga baka. Kasi may request tayo sa ating subscriber na bumili raw ako ng baka. Baka naman, hayop na pwede alagaan, pwede pangkatay. So, kasi sabi niya, para magsawa yung mga taong tumingin, na sabi nila, balik-balik lang tayo, pang-alaga, ibinta, pang-alaga, bilhin, tapos, paano ibinta, paano bilhin. So, ibig sabihin, kung manood man kayo, kung bumili kayo ng hayop, katulad ng pang-alaga, ay doon lang kamo tumingin sa aking previous vlog kasi nang doon. So, sunod na vlog natin ay tuparin natin yung sinasabi sa ating subscriber na mag-vlog raw ako ng hayop na pwedeng alagaan, pwedeng pangkatay. So, sana mayroon kayong natutunan sa aking vlog at sa aking vlog kung para kayong nag-aaral. Kung sino mang gustong matuto sa pag-mekaniko ng sasakyan at pagbili ng hayop at pagbinta, panoorin nyo ang aking vlog hanggang dulo at huwag niyong skip ang mga ads. So, dito na lang tayo. Para updated mo sa akong mga vlog, i-like, i-comment at i-share ninyo sa inyong mga kaibigan at pindutin yung notification bell para updated mo sa akong mga vlog. Salamat at God bless!